Hello mga ka-YouTube, magandang umaga. Ayan, nandito tayo sa may puno ng atsuete. Mangunguha tayo ng bunga niya. So matagal na itong bunga na ito, kaya super tuyong-tuyo na sila. Kukunin natin at iipunin natin yung kanilang buto. Pipiliin na lang natin yung buto niyang maganda-ganda dahil sa sobrang tagal na nito na naka or ibig sabihin naka-attach pa siya sa puno. Sa tagal na niyang nandito kwan na siya. Tuyong-tuyo na yung kanyang mga buto. Ngayon ay kukunin natin siya para mapakinabangan. Ang atsuete ay pwedeng panlagay sa pansit, sa giniling na karne, sa adobo. Ipinangkukulay din, karamihan ay pinangkukulay ito, ipinangkukulay sa mga pinaprocess na pagkain kagaya ng yung ano ng karne to, yung kinukulayan, yung mga kinukulayan na kasi nga napakaganda namang tingnan kung may kulay yung ating pagkain, hindi siya dull tingnan. Kaya kinukulayan nila at ito ay safe na pangkulay naman sa ating pagkain dahil natural nga siya. Ayan. So, minsan nag-process kami ng karne, ito yung aming ipinangkulay. Nakalimutan ko na lang kung anong pre-process na karne yon. So, atin na siyang pitasin at ilagay natin sa isang lalagyan sa bilao at pagkatapos ay saka natin siya mamaya pipilian or kumbaga kukunin natin yung magaganda pa niyang seeds. Ayan. So ito na yung nakuha nating bunga ng atsuete. So pipilian na lang natin ito dahil sobrang natuyuan na. Yan. Pipiliin natin yung magaganda pang buto at iyon ang ating lalagay sa garapon. Ayan. Ito naman yung puno ng atsuete natin. Malapit na naman siyang mamulaklak. Ayan. Ayan. So malapit na silang mamulaklak dahil meron na naman silang bagong sibol na mga dahon. Ayan. Namumulaklak na yan sila. Ito yung pinakita ko kanina. Ayan. Yun lang. Ayan. Kunan niya natin tong oras na ito. Ang cute kasi. Ayan, pagkatapos natin kunin yung ating mga anato or bunga ng atsuete, magtanim muna tayo. Ayan, itanim natin itong buto ng avocado. Ayan. Masarap tong avocado na to kaya gusto ko itanim. So ganito daw yung pagtatanim ng avocado. Wag siyang wag siyang totally na ibabaon. Kailangan nakalabas lang yung yung gawing taas. So ito yung ating avocado, yung buto. Ito yung pinaka ibabaw niya. So ayan. Ayan siya. So pag ganyan. So ito yung ibabaw. Pag ganyan ang pagtatanim. Ayan. May possibility kasi na mabulok. So ayan. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Ayan, naka-expose. Tapos lalagyan natin siya ng pasak para hindi siya maapakan. Dahil maraming nagpupunta dito sa bukid, lalo na kapag anihan na ng nyog. Pag nagpahugos ng nyog, naka-motor din yun, naka-tricycle. Dahil sa pagbubuhat nila ng buko. Ayun, so para hindi madaanan at masira yung ating tanim, kailangan lagyan natin siya ng pasak. Yan, papasakan natin siya. Yan, para maingatan. Para talagang
tumubo yung ating tanim. Ayan. So, medyo malungkot yung aking nilinis. Ayan. So, ayan na yung ating tanim. Pinagsabay-sabay na natin yung tatlo sa isang taniman dahil hindi naman natin sure kung alin dyan ang tutubo. Ayan. Kompleto na siya ng pasak. Ito naman yung mga nyog na ating inipon kahapon. Ayan sila. Yan, ito pa yung mga karagdagan. Ito pa yung ibang karagdagan. Ngayon ay subukan nating tingnan kung may magaganda pa siyang buto. Itong ating atsuete. At yun ang ating kukunin. Oh. So, may magaganda pa siya. Oh. Tuyong-tuyo na kasi itong atsuete. Oh. Yung tuyo, yung ating kinuha. Ay tingnan natin. Ayan. Kung may magaganda pa siyang yung mapupula. Ayan, mas mapupula pa naman yun. Tingnan natin yung mga sarado pa. Ay, pangit na yun. Ayan sila, Pero parang may mga ano na yung iba. Tanggalin natin yung itim-itim. Ayan, pilian lang natin siya. Pangit na yun. Pangit na rin yan. So, pilian lang natin siya. Ayan. Ayan, mga ka-YouTube. Sa dami ng ating inani kanina na tuyong-tuyo na, ayan na lang yung nakuha natin dahil masyado na pong maitim. Nasobrahan na sa hinog yung ating atsuete. Kailangan pagkukunin siya ay yung red lang, yung kanyang balat. Tapos, ipatuyo na lamang siya. Ganon dapat. Pero yung kagaya nung kinuha ko ay masyado ng sobra yon. So, kumbaga noon kasi napakarami ng pinagdaanan yun eh. Naulanan ng naulanan, tapos naarawan na nandoon lang sa may puno. Kaya marami na ang nasira. Pero sa dami na yun na isang bilao ay napakarami sana nating nakuha. Pero dahil sa nasira na, so ito na lang yung na-collect natin. So, ipapakita ko yung pagkakaiba doon sa nakuha ng mas maaga. Ito yung nakuha ng mas maaga, mas bakulay at walang masyadong ibang kulay. Hindi nangingitim ng konti, hindi nag-brown. Ayan. So, mas magandang makuha siya ng mas maaga. So, yun lang yung ating naibahagi tungkol sa pangunguha ng
atsuete. Kailangan mas magandang kunin siya ng pula pa, yung pulang-pula, yung kanyang balat. Yan. So yan lamang mga ka-YouTube at nawa ay may natutunan kayo ngayon sa araw na ito sa pagkuha or pagpipitas ng atsuete. Ayan, so ito na naman ay meron na naman kaming magagamit na spices sa ating mga ulam na lutuin sa araw-araw. Lalo na sa mga karne, sa mga pansit, sa iba pang mga lutuin na nilalagyan ng kulay ay maaari natin gamitin itong ating atsuete. So hindi na kami bibili ng atsuete dahil meron na kaming puno dito sa aming bukid. So yun lamang. God bless everyone. Yan. So ito yung ating adobong ulam. So nilagyan ko rin siya ng kaunting soy pero mas maraming inilagay na atsuete. Yan. So adobo na mayroong atsuete. Yan, ito yung pinagkunan ko. Ayan. So, yan po yung aming ulam, adobong karne ng baboy na nilagyan ng atsuete. Kain na tayo mga ka-YouTube!